Nako, talagang budol itong flood control issue na naman, no? Na talagang sabi nila, kakasuhan ng patong-patong itong si Romualdez, no? Pero, ayon po sa mga kinikilos na mga iba, no? Katulad ni Erwin Tulfo, ito may papapansin ako sa inyo, ha? Sinabi po ni Erwin na ang minority daw talaga ang may kagustuhan na ipahinto at ayaw ng investigasyon sa flood control issue. Yan! Harap-harapan na tayong niloloko. Harap-harapan na tayong pinapaniwala sa hindi naman totoo. Saan mo nakuha yung salita na ang minority ang may talagang gusto na ayaw ng investigasyon? Kaya nga si Senator Marcoleta nakulong dahil sa gusto ng investigasyon. Pati kay may defensor, kinasuhan si Baligod, kinasuhan yung mga ibang kaalyado na talagang gusto investigasyon. Tapos sasabihin nyo minority ayaw ng investigasyon? Si Aimee gusto ng investigasyon, minority yon. Si Cayetano gusto investigasyon, minority yon. Ngayon, sasabihin ni Erwin, ang sasabihin ni Erwin ay gusto daw na ayaw daw ng investigasyon nitong minority. Saan niya nakuha yun? Ngayon, dito nagre-reflect yung sinasabi sa SONA na si Martin ay patong-patong na kaso. So, para lumalabas, kasi ito wala kaming ebidensya na kayo magkakasabwat. Pero pakiramdam namin pinagkakaisa nyo kami mga Pilipino. Bakit to? Una, mabagal. Wala napakulong na kaalyado. Hindi naman porket kaalyado gusto namin makulong. Hindi po yon. Sadyang nagkakataon, yung mga kaalyado nyo ay napangalanan sa flood control issue. Tama, mali. Diba? Sino ba yon? Yung 767 contractor. Ba't di pinatawag? Nasa na? Di ba mga kababayan? Ngayon, hinahanapan ng resibo ng taong bayan yan. Okay, ito, painggan natin muna si Jesus Duque, no? Kasi ito, ang dami sabi kasi na sa wakas daw makukulong na tong si Martin, no? Hindi po natin, sa mga kababayan natin, wag nyo asahan yan. Kasi yan ay maaring budol lang yan. Diba? Ayon po sa ating chismis, no? Maaring budol lang yan. O ito, painggan nyo muna itong si Jesus Duque. Sa tingin nyo, magkakaroon pa ng investigasyon ng flood control sa Blue Ribbon Committee? Hindi na. Tinuldukan na ng Pangulo sa kanya. Tinuldukan na. Alam bakit parang tinuldukan na? Alam bakit? Hindi niya sinabi sa SONA kung mastermind ba si Martin. Dapat sinabi niya na wala nang mastermind. Si Martin na ang imbestigahan. Tapos ang laban. Hindi Ibig ko palang sabihin, hihintay na naman namin pangalawang SONA. Sa 2027, huling SONA tayo, hihintay na naman namin bago niya sabihin ko talaga sino mastermind. Ay wala na. Ang isang magnanakaw po na hindi nahuli, magnanakaw ulit yan, maniwala kayo. Yung magnanakaw nga nahuli na napakawala, nagnakaw ulit Tama, mali. Kahit sa mga magnanakaw, nahuli na, napakawala na, magnakaw na naman Eto pa kaya, hindi nahuhuli? Dito tuloy lang yan. Ang masama, nakaupo sa gobyerno. Pinapasahod natin. At pag nagsalita ka, makukulong ka, yayariin ka. Yun ang pangit ngayon sa panahon niya. Bakit? Ayaw nila madungisan ng pangalan ng mga babanggitin. Kasi kakantay. Magturo ka lang dyan ng isang tao na sangkot na sa congressman. Sabi niya ni Libiste, diba? Natinda yung sinabi ni Libiste, pinakita niya. Ni-refresh ulit Yung sinabi ni Libiste, ano yung sinabi ni Libiste? Pag nilabas ko ang Cabral Files, itutumba nila ako. May mga threat na sa akin nakarating. Ganong kasensitive tong Cabral Files, sinabi. Naniniwala ko kasi si Cabral, pinapakiusapan niya ng mga kong na sabihin, Stoy, baka naman insertion mo ako. Inaalok pa nga, di ba, ni Cabral? So, si Cabral nakakaalam. So, yung alam ni Cabral, nandun sa dokumento, sa file, sa folder o sa USB, na hawak ngayon ang hard copy, saka soft copy ni Libiste, na meron si Senator Marcoleta ang hawak. Kaya yun ang kinakatakot nila. Ang daming insertion. Hindi masama insertion, hindi masama. Ang masama, may insertion, walang nakitang proyekto. At ito, masama, may ghost project na patunayan. Sino nagpatunay? Tayo ba? Hindi chismis. Si Vince Dizon nagpatunay, may mga ghost project Iba't ibang lugar Bakit nakapokus sa Taguig? Bakit nakapokus sa Davao? Di ba? Tuloy. Yung SONA. Ang sabi niya, hinahayaan na niya ang ombudsman na umusig sa mga may kasalanan sa flood control. Inayaan na niya. Para pag may nagtanong, uy, asan na BBM? Di ba sinabi ko, hinayaan natin sa ombudsman? Matigas ang ulo nyo? Sisisihin pa tayo. Wala kayong pakialam kahit kami magreklamo minuminuto. Hanapin namin asan na yung kaso. Huwag kayong magalit.
nagtataka ako sa mga vlogger ng BBM, mga loyalista, galit na galit, sunagtas sa mga nagko-call up sa kanila, isa na dyan ang INC, isa na si Seto Marcota, galit na galit sila, hindi natin alam kung bakit. Ba't nagagalit kayo sa INC? Ha? Anong ginawa sa inyong mali ng INC? Sa ni Senator Marcoleta, kino-call up lang kayo Bakit? Sabi ba mag-resign kayo ng INC? Hindi naman sinasabi mag-resign kayo Sinasabi ba nila na i-destabilize natin ang gobyerno? Wala naman Ba't kayo galit na galit? Ba't parang defensive kayo? Di ba? Klaro yun Oh. Parang nag-order na ang president. Susunod yan ang Senado. Siyempre! O ngayon, hindi na natin malalaman yung kay Pangandaman, Traigib Olaybar. Ito lang May isang taong lumitaw. Sabihin natin, isa o dalawang grupo, marami, palagi natin mga 1,000 mahigit, na hindi naman sinisiraan si BBM. Hindi naman siya, okay naman yung trabaho niya, hindi naman pinupulaan. No? Okay naman. Ang pinupulaan lang, tungkol yan doon sa flood issue na mabagal at di nag-iimbestiga. Kino-call up siya. Tapos ilang araw magagalit kayo doon sa mga grupo na yon. Bakit ganyan kayo, sinisiraan niyo si BBM? Anong paninira? Kino-call up lang siya, karapatan ng sambayan ng Pilipino yon. Bakit yung vlogger dyan sa Thailand, dakdak ng dakdak sa Thailand, yung isa dyan, hindi mapakali, balat ng balat sa INC. Hinahamon ko ang diskusyon, ayaw Kasi may ipit siya Isa lang tanong ko sa kanya pinagtatanggol niya yung Angel Manalo, pinagtatanggol niya Angel Manalo. Tinanong ko siya, di siya nakasagot Anong sagot? Ang sagot ko sa kanya. Tanongin mo kay Angel Manalo kung yung dinuguan ba bawal pa rin sa kanya. At 100% sasabihin nun, bawal pa rin. Tapos pinangaasar mo sa INC, yung pinagtatanggol mong Angel Manalo, pinangaasar mo sa INC na pinapaniwalaan pa rin ng Angel Manalo mo. Tama! Di niloloko niya silang dalawa ni Angel Manalo. Gets niyo ako? Eto niloloko niya yung vlogger na yon ng Thailand na dinuguan. Asa na the big one nyo? Magbabayad daw si Eduardo. Magbabayad daw si ganyan-ganyan. Aba, kala mo kung sino? Ang pitatanggol niya yung Angel Manalo. Yung Angel Manalo po, yun po yung tiniwalag sa iglesia kasi may ginawang labag. Ngayon, nanggahasik ng kadiliman sila. Ang gusto mangyari nun, yung Angel Manalo, tanungin mo yung nasa vlogger, tanungin nyo, yung bang Angel Manalo kumakain ng dinuguan o hindi? Sasabihin nun, 100% hindi. Maliban nila kung gusto niya kumain. Ako naniniwala ko, hindi kakain ng dinuguan pa rin yung Angel Manalo. Kahit na-expelled na yun sa INC. Pero yun ang ginagamit ng gobyerno ngayon, pati ng vlogger na yun, para ipitin ng iglesia. Pakiramdam nila may ipit. Ba't ko pinapasok to? Ba't ko sinisingit to? Kasi may kinalaman to, wala ng ibang relihiyon o ibang grupo o ibang tao o ibang samahan o ibang organisasyon ng Iglesia ni Cristo na lang ang lumalaban sa katiwalian sa bansang Pilipinas. Yung iba na nahimik na. Tama? Yeah, yun Ginagamit nila, Angel Manalo, naawa kami. Naawa bigla sila sa Angel Manalo, natiwalag sa INC. Naawa sila bigla. Pero doon sa mga binaha, karelihiyon nila. Nanguha ng pera, karelihiyon nila. Hindi sila naawa. Ang kinaawaan nila, yung ibang relihiyon, para kalabanin yung ibang relihiyon. Ang tawag diyang kapaimbabawan, yung vlogger sa Thailand. Di ho ba? Kapaimbabawan yan. Para kang langaw na nakadapo sa kalabaw. Pakiramdam mo, ikaw yung buong farm. Nananaginip siya ng gising. Di ho ba? Yun lang po yun. Wala sa katwiran Bakit? Hindi tayo galit Nagpapaliwanag na tayo. Yung ganitong katwiran dapat mamutawi sa inyo. Hindi yung galit ninyo. Hindi po tayo galit Kung mga datihan dito sa aking vlog, alam nyo hindi ako galit. Style lang natin to sa pag-deliver ng ating vlog. Kaya Persamin, di ba? Yung mga maleta, kung tumanggap ba talaga ang Pangulo, paano yung mga text message na yun, wala na. Wala. Hindi na. Bakit? Kasi ang ombudsman na mag-iimbestiga at ang isasagot lang ng ombudsman, susundan namin where the evidence leads us. Talaga? Yung ebidensya, tinuturo yung Cabral Files ba't di nyo sundan yung Cabral Files? Kalkalin yung Cabral Files. Dahil doon marami kayong malalaman na insertion. Kung makita mga Duterte doon, di unahin nyo na mga Duterte kulong. Di ba? Unahin nyo na si Pulong. Ba't ayaw nyo?
Kasi pag kinalkal nyo yung kay Bulong, automatic kakalkalin lahat. Tama? At saan papunta yung ebidensya? Papunta lahat doon sa kalaban nila. Ngayon, ang ebidensya papunta na doon kay Alan Cayetano. Ay, napo. Di ba? Oh. Papunta doon sa mga hindi nila kakampi. Di ba? Sunod yan, papunta na yan doon kina Pulong, Basti. Yun yung mga ebidensya nila. O, hindi na ngayon napupunta doon sa Traigim Olaybar, kay Bersamin, kay Pangandaman, di ba? O, kay Marcos. Wala na. Dapat transparency kayo. Lahat ng pinangalanan dahil sa zona na yan, imbestigahan. Hindi. Papatong-patong anyang kaso ni Martin. Eh, ano naman kung patong-patong na kaso? Eh, kung wala naman makitang ebidensya kay Martin, hindi natin pinibibintangan si Martin. Sige, let's say. Eh, kung wala makita kay Martin, sino ngayon ang mastermind? Wala na, tapos na issue. Di ba? Kay Sandro. O sige, palagay natin may kaso si Martin, ikukulong. Nakulong na, na-jail na, okay. Ibig ko palang sabihin ng mastermind si Martin? House Speaker, hindi lamang nakita ng mga congressman yung ginawa ni Martin Pandaraya sa tao? Yung ba ibig yung sabihin? Wow! Bago yun. Di ba? Ibig yung palang sabihin, maraming gwardya, tapos yung magnanakaw nakadaan sa maraming gwardya? Hindi lamang nakita ng mga gwardya yung magnanakaw dumaan doon sa gate? Kasi may isang building ito building, isang building. Palibot ng mga gwardya yan. May mga security camera lahat yan. Pero nakapagnakaw pa rin yung isang magnanakaw. Ang tanong, paano nakapagnakaw yun? Palibot ng gwardya yun. Palibot ng CCTV, mga security, ano yun? Paano nakapagnakaw? Isa lang papasok sa isip mo, may kasabwat sa loob. Tama? Hindi pwede makapagnakaw ang isang magnanakaw kung yung palibot ng building punong-puno ng gwardya, punong-puno ng CCTV camera. Isa lang ibig sabihin nun, may kasabwat siya sa loob. Tanong, kung si Martin talaga nakapagnakaw ng pera at siya lang, makapagnanakaw ba naman siya? Marami doon congressman nakapalibot sa kanya? Kayo sumagot. Marcos, wala na. Iba na. Hindi lahat ng congressman hindi ko na yan. Maraming congressman na hindi talaga nagnakaw. Pero yung pinangalanan, dapat pinatawag. Ibang-iba ka na nga. Sayang ang bayo. Dadalhin na lahat yan ng racket. Papuntang Kalawakan. Sayang ang bayot. Asar na asar dito yung Pinoy Canada. Hindi siya manalo eh. Yung Pinoy Canada, puro trash talker lang eh. Puro trash talk lang alam. Pero ito, si Jesus Duque, si Madarahog, makatwiran to. Di ba? Makatwiran to. Kahit anong gawin niyang ayun. Pakinggan natin si Rowena Guanzon, ang isang matapang na babae na lumalaban ngayon sa korupsyon. Hindi talaga pwede dahil umakyat inflation rate, taas ng bilihin, tapos walang trabaho. Ang solusyon Si niya, Guanzon ba papansinin ng gobyerno? Kailan tao? Hindi. Unang-unang natural, ano lang siya, citizen lang siya eh. Gumiges-ges lang siya sa Net 25, dyan sa SMNI. Sino siya para pagtuunan ng pansin? Di ba? Ang dapat inaasahan namin magsasalita, yung mga congressman, mag-iimbestiga kayo, tulad ng ginawa nyo kay Sara. Di ba? Yun dapat. Hindi yung isasabihin ni Auntie Claire, kung may ebidensya kayo, ba't niyo ipasa sa ano? Ikasuhan nyo. Ba't kakasuhan? Wala pa nga investigasyon. dapat talaga trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano na naman mabibili niya? Sa increase na 100 pesos a day. Pero as in, kawawa po mga kababayan natin na nagninegosyo. Tapos sasabihin Uy, niya, ganda ng forma ni Banat Baya. Pang talagang pang talas-tas, parang may mga dati ganyan kasi ngayon flip top na eh. Nung araw kasi parang nakikipagtalas-tasan ka eh. Parang ganoon eh. na successful itong
agriculture part ni BBM, ay malabo ho talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin. Oh, hindi talaga niya na cure yan for 4 years no? Hindi talaga niya na kahit anong gawin niyang ayuda, hindi talaga pwede dahil umakyat inflation rate, taas ng bilihin tapos walang trabaho. Ang solusyon niya dapat talaga trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano na naman mabibili niya sa increase na 100 pesos a day? Another thing, attorney nung mga nakaraang SONA niya, nabanggit niya rin hindi ko makakalimutan yung sabi niya, na bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder, kasi naging issue yun before Sabi niya, di ba, pinatupad pa, nilagdaan pa niya yung Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Meron bang naging resulta? Kasi dapat singilin din natin siya doon. May nakita akong kinasuhan nila, hindi ko naman kilala yung pangalan. Pobre. Siguro kung sino lang yung tao doon na ginawa nilang scapegoat. Sa totoo lang, BBM, ikaw naman ang Secretary of Agriculture na nangyari ito mga smuggling na ito ng sibuyas, technical smuggling ng kung ano-ano. Pati nga sa sukal, may technical smuggling kayo. Technical smuggling, mga kababayan, yung dapat yung tax babayaran ganito. Dinideclare lang po nila ng ganito para yung tax, ito lang. Kaya technical yung smuggling. Kumikita sila doon sa tax na hindi binabayaran. Doon sila nagra-racket ng porsyento. So, wala namang nakulong sa smuggling ng sibuyas. Wala nakulong sa smuggling ng asukal, sa technical smuggling. O, di ba ngayon nakikita natin, may nag-report nga sa news na may mga warehouse na refrigerated, na may mga sibuyas pa pala na hindi pa nila na-unload. Kasi nga, nagre-reklamo ang mga local farmers. Di ba kailan lang yun na yung mga kamatis? Hindi, okay lang yan yung mga problema sa agrikultura May talagang meron diyang na talagang mahirap ang ekonomiya natin kasi nasimulan talaga sa korupsyon Ang nirereklamo natin kay Junior, yung ito wala namang ibang galit yung taong bayan walang ibang galit sa flood control issue lang Yun talaga hindi naman sa agriculture Tanggap na namin mahal ang mga bilihin Ang gusto na namin yung korupsyon niya mahuli na para makaganti naman kami. Baka sabihin niyo gusto namin gumanti. Oo, gusto namin gumanti. Doon sa mga nangurako, talo na 67 Kong tractor. Na, baka yun ituro nga kapalit ni Martin Kapalit sa absuelto Totoo yan. Pag nagipit si Martin, baka ituro niya lahat ng congressman. Kapalit sa absuelto niya. Di ba? Totoo lang. Pero, kahit ano pa man, yan ang gusto namin matuklasan. Okay, sige, nagtatrabaho ang Pangulo. Okay, kompleto, nakikita namin. Sige, bumaba chopper, mababa sahod, tumaas ang sahod ng ganyan. Labor, okay, dumami trabaho. Okay, sige, good. Pero yung flood control issue, huwag mo kalimutan. Bakit mo kinalimutan palagi? Hindi nga namin natukoy mastermind sa zona Akala namin mastermind ang tutukuyin. Hindi. Patong-patong na kaso pala ni Martin. Yung patong-patong na kaso, ba't kaso na ba yun? Hindi. Pwede ma-observe yun kung wala makitang ebidensya. So wala pa pala mastermind. Bakit wala mastermind? Kasi hindi kayo nag-iimbestiga. Yung sinasabi niyong malalim ng investigasyon, hindi totoo yun. Kami nakakakita, hindi kayo nag-iimbestiga ng malalim. Kasi kung malalim nag-iimbestiga, gumagana ang Blue Ribbon. Tama? Hindi gumagana. Kaya yung sinasabi niyong malalim mag-imbestiga, peki yun, hindi totoo yun. Mga sibuyas na Sona ngaling. Sabi, Sona ngaling. Sino ngaling? sa highway na lang. Tigpa 5 pesos na lang yung kamatis na sa highway na lang. Kasi wala na paano nila matransport? Ang mahal-mahal po ng diesel. Ayan. Paano naman yung farm to market roads? Paano ang transportation cost? Paano makakompetensya ang ating mga local farmers and producers sa mga importer? Kasi pinapayagan ni BBM na ang solusyon, importasyon na lang. Huwag na maghintay na mag-food production. Kasi si BBM, short-sighted yan Wala naman yan, di ba? Hindi naman yan siya sanay sa buhay na maghahanda siya. Yes. Sabi ko, paano mo mapapagtanggol yung kapwa mo mahihirap, ay yung mahirap na tao, na hindi ka dumaan sa hirap? Munting kaalaman, ibig ko palang sabihin, hindi pwedeng maging presidente yung taong hindi dumaan sa hirap para masabi lang na siya ay kaya niyang kalingayin yung may hirap. Hindi naman. Kasi may mayaman lumaki sa mayaman, pero
alam niya paano maging mahirap. Alin yun? Yung naging mahirap siya. Kung hindi man siya naging mahirap, binaba niya level niya sa pagkamahirap. Kasi may puso siya. Di ba? Sa kanila, hindi natin maramdaman yon. Para sa sunod ng mga taon. Ngayon lang yan siya nagka-posisyon ng presidente na talagang dapat niyang seryosohin. Kaya wala siyang short-sighted siya. Kaya kung sino lang dyan sa gilid niya, makakatsutsuwap sa kanya, yun lang pakikinggan niya. Sana naman, ilang sona na tayo, Mr. President Talagang tuwang-tuwa ako. First sona, sinabi pa Hana, mga PWD. Abay, tuwang-tuwa naman ako, di ba? B3 PWD, party list ko noon Abay, pinuri-puri ko pa siya. Nawala na yung PWD sa sona, sa sunod-sunod na sona. Talagang nilagay lang doon para lang magmukha naman siyang may puso siya para sa PWD. Nasa na yung social pension ng mga PWD? Kung para sa sarili niya, Ito, panahon natin si Lito Banayo. political achievement niya, ang isang dating presidente ng Pilipinas, tinapon niya sa The Hague. If you will consider that as an achievement. Kasi para sa kabutihan niya yun, pero hindi sa kabutihan ng taong bayan. Yes. Para sa ikabubuti nila. Hindi lang niya. Hindi sa taong bayan. Dahil maraming taong bayan sumisimpatya kay Pangulong Duterte pero pinatapon mo. Wala kang pakialam. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Una-una, ibang bansa yan. Yung pinapasahod sa inyo, taong bayan. At yung nakakarami na gusto si Duterte, taong bayan yun. Nakakarami yun kaysa inyo. Tapos yung taong ang Japan, masaya ang leader ng Japan pag masaya yung mga tao nila. Mas priority ng Japan ang tao sa Japan. Mahal nila yung kanilang mga tao. Ganyan sa Japan, pinahalagaan nila yung kada tao sa Japan. Pamilya, o mga Hapones, mga Japanese, mahal nila kapwa mga Japanese nila. Dito, ang mahal lang natin ang Pilipino, doon sa kanta ng flag ceremony. Hindi pala, iniibig ko ang Pilipinas, buong katapatan kong doon lang nila mahal yung bansa, pati mga Pilipino. Pero sa totoong buhay, hindi nila mahal ang Pilipino. Bakit? Kung mahal nila Pilipino, alam nila na marami nagmamahal kay Duterte. At alam nila na ang soberenya maapakan in the same time na pag si Duterte hinuli. Maraming Pilipino na sumisimpatya kay Duterte ng mga gayat sa kanila na yung mga Pilipino na yun nagpapasahod sa kanila. Dadagputin mo pa rin? Yes, dadagputin pa rin. Pero dapat sa Pilipinas mo ikulong, hindi sa ibang bansa. Kasi hindi makatwiran sa isang soberenya ng bansa. Mating lahing ito, matagal nating iningatan sa lahat ng kalahi. Tapos ipapadampot mo lang yung isang kalahi na dating presidente doon sa dahig. At alam mo, yung dating presidente na yun, marami sumisipatyang Pilipino. Tapos sabihin mo, Pilipino, mahal mo? Hindi mo mahal ang Pilipino. Hindi aminiwala mahal mo ang Pilipino. Ang pagmamahal, tandaan nyo hindi yan nakikita sa salita. Nakikita yan sa gawa. No? Tuloy. Naman yung the greatest political achievement ni BBM since 2022 up to the present ngayon. Kung meron man. Dito. Kung meron man. Political achievement. Kung para sa sarili niya, political achievement niya, ang isang dating presidente ng Pilipinas, tinapon niya sa The Hague. If you will consider that as an achievement. Kasi para sa kabutihan niya yun, pero hindi sa kabutihan ng taong bayan. Yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Remember, we started off with a very great, very promising unity. Yung unity team na silang dalawa, yung Solid North, Solid South, nagsama. Very popular ang dating presidente, si Pangulong Duterte. Ang anak niya ang siyang nakatambal ni Bongbong Marcos. At yun ang naging dahilan kung bakit siya nanalo. Kung sana tuloy-tuloy yung unity na yon, medyo umasenso naman siguro ang Pilipinas. Ang problema, sila mismo ang sumira ng unity Hindi naman si Inday Sara na sumira. Si Tamba! Kasi may plano sila maging presidente. Naalala nyo, inaaway na ni Digong si Marcos. Di ba sinabi na ng bangag? Sinabi ni Digong yan. Magkaaway na sila. Si Sara, di ba nakikisama pa rin kay BBM noon? O kasi kahit kaaway yung tatay pa si BBM, okay pa rin, buo pa rin unity team. Kaso nga naramdaman ni Sara, kinakalos na rin siya. Sila ang ayaw ng unity team sa Duterte. Sila umaway dyan. Saksi namin yan, ano ba kayo? Yung Duterte'ng matanda, inaway si BBM. Pero kung ako maghahatol, mali naman talaga si Tatay Digong doon sa paraan niya na tiyempo, away. Hindi maawayin
Hindi natin alam kung real talk yung sinasabi niya. Pero, syempre, si Duterte, real talk yung sinasabi niya, ayaw niya talaga kay BBM. Wala kang magagawa, ayaw niya kay BBM. Weak leader nga tawag niya. Giving yun, wala kang problema doon. Will niya yun. Demokrasya, part ng demokrasya. No? Pero tanong, sino may kasalanan? Maaari si Duterte may kasalanan kasi siya nagpasimula. Pero si Sara hindi naman nangaaway eh. Unti-unti lang siya inaway nung nagkaaway na si Digong pati si Junior. Yun ang pagkakaalam ko at nasaksiyan ko ha. ng unity. So, inapi nila ang mga Duterte, ayan na nangyari, no? And on top of that, binalasubas nilang masyadong ekonomiya natin, eh, no? Yun dapat na gagastahin sa tama, inilagay sa multo, no? So, yeah, itong problema ngayon natin na hindi nila maintindihan kung anong gagawin. Kaya, hindi ko maintindihan kung anong pangako na naman, bagong pangako na naman na sasabihin ni Pangulong BBM ngayong ika-5 SONA niya. Yung penultimate SONA na ito. Actually, yung SONA sa susunod na taon, yung last SONA niya, baliwala na yun eh. That's pamamaalam na yan because by then, ang iniintindi na ng tao kung sino ang susunod na presidente. No? So, speaking of Inday Sara, ano yung political impact sa impeachment trial against VP Inday? Okay, the problem of the impeachment trial on top of what has been happening since they kidnapped the former president is masyado ng polarized ang bansa, no? To put it in more colorful words, parang nahati ang bansa between the DDS, the Duterte supporters, and the Duterte haters, yung die-hard Duterte haters. Kasama na dyan yung mga pinklawan, kasama na yung mga kaliwa, at of course, directed by the government itself. No? So ayan ang nangyari. Imbis na nagkasundo-sundo tayo, the political fallout is such that it impacts upon the economy. It impacts upon every single Filipino's life. So sa nangyayari ngayon, Sir Lito, about yung alleged kidnapping ni PRRD, yung nawala si Inday Sara sa administration ni Bongbong Marcos, ano yung... May sinabi ba si Sara noon ang laban sa kanila? Wala naman eh. Sabi ko nga, broad daylight. Magkukurakot ba si Sara sa kanya lahat ng paningin ng tao? Ano ba naman kayo? Nananahimik yung tao. Kaya, bandang huli, nagbanta siya kay BBM. Sabi niya, pag ginugur ako, gurgurin mo si ganyan. Huli na lang yung, gitna na lang yun. Pero simula, hindi naman talaga siya umiimik eh. Di ba? Hanggang ngayon naman, tahimik si Sara eh. Sila daldal eh. Dumadaldal si Sara kasi bumabawi lang, sumasagot lang din. Siyempre napupuno din, tao lang din yan. May hangganan yan. Alam ka naman, apihin yan, di sumasagot yan. Pero overall mo, tahimik si Sara kaysa kanila eh. Di ba? INC. Hindi naman sila pinagsasabihan ng masakit ng leader, pero binaatake nila INC. Di ba? Ano ibig sabihin nun? May halong inggit, galit na walang pinanggagalingan. Bagay, si Lucifer ang Diyos nila eh. Sabi ng Biblia yun, Political landscape. Expect natin the political landscape this coming 2028 election. To begin with, no? Ang tao ngayon, ang taong bayan ngayon, naniningil na ng mga pangako dun sa first SONA. If you go by the first SONA, because it's in the first SONA where a new president sets up his goals, his priorities, no? The things that he wants to do, no? At pag pinakinggan mo yung first SONA, napakaganda eh, actually. No? Unang-una, pinuri niya pa si Pangulong Duterte doon. At sinabi niya, the state of the nation is sound coming from President Duterte's administration. Pero ngayon, lahat na ginagawa nila para i-demonize ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, kung ano-anong iniimbento nilang, hindi naman ginawa ni Pangulong Duterte, kung ano-anong kasinungalingan ng nanggagaling lalo sa kanyang spokesperson, si Auntie Claire. No? At patuloy nilang dinidemonize si Vice President Inday Sara through the impeachment trial. Puro
nag-iimbento ng kwento, no? It's all a charade, no? What's happening. So, ang taong bayan ngayon, na hirap dahil mataas ang presyo ng lahat ng bilihin, inflation. Sinisilip lahat nila. Lahat ng reliyon, sinisilip nila. Reliyon ni Kibuloy, INC, sinisilip nila. Sila perpekto eh. INC, anya, ganito, may dumi sila. Siyempre, tao yan. Yan ang kahayagan. Nandito pa tayo sa mundo. INC ka man o hindi, nakakagawa ng kasalanan yan. Kaya nga may mga pagsimba, mga pagluhod sa tarapa, yung papataripa kang ganun. Kasi humingi ka ng tawad kasi lahat ng tao nagkasala. Lahat yan magkakasala at magkakasala. Tao lang. Ang hirap, ang nakikita nyo lang INC, ang nakikita nyo, yung relihiyon nyo, ayaw nyong silipin. Kung sino ba araw-araw gumagawa ng krimen, anong relihiyon nun? Ha? Sige nga. Sige, INC sinisilip nila. Diba? Naisisingit ko lang kasi ng katotohanan. Pag-iinitan nila ang INC ngayon. Kasi yun na lang natitira na lumalaban at nagtunuklas ng mga korupsyon sa Pilipinas. Di ba? Oh. John. Pero reliyon nila, ayaw nilang silipin. Reliyon na nakulong. Alamin mo, reliyon ni Saldico, ano reliyon ni Saldico? Reliyon ni Martin, ano reliyon ni Martin? Siya mismo, yung vlogger sa Thailand, ano reliyon niya? Tanungin mo. At iba pang mga krimen dyan, yung nanaksak, ano reliyon nun? Ha? Yun ba magkakasabwat sa isang reliyon? Eh, ba't INC lang sinisilip nyo? Di ba? Has gone haywire, no? We have the highest inflation rate in all of Southeast Asia, in all of ASEAN, no? Parang ano nagawa mo sa lugar ng 4 na taon, no? Para gumanda naman miski na papaano ang buhay namin. Coming as it does from 2 years of the pandemic, yung COVID, na dahil sa pamamahala ni Pangulong Duterte, we were able to save many lives. We were able to graduate from COVID na hindi naman gaanong na marami namatay o di kaya bumagsak ang ekonomiya. We were already on the way to recovery in 2022. So I really do not know what he can do further, no, to improve the situation and the lives of the ordinary Filipino. Okay, maraming salamat sa Lito Banayo at kay Atty. Rowena Guanzon. Mabuhay kayo. No, ngayon dito tayo ay nagbigay lang tayo ng mga opinion, komentaryo na punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang makabuluhan talakay naman ang aking pinagserbisyo sa inyo. Basta manatili lang kayo ganito. Wala tayong ginagawang masama sa kanila. Hindi natin sila pinapababa. Yung iba pinapababa sila sa pwesto, pero tayo wala tayong sinasabing ganun. Hindi tayo nandidestabilize. Tayo humihingi lang tayo ng resibo. Nasaan na? Asan na? Sino yan? Asan ang ganyan? Wag silang magagalit. Anong nangyayari? Nagagalit sila. Bakit? Di ba? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.